Magandang umaga po sa bawat isa. Kumusta po kayo, mga kapatid ko at kapwa kamanggagawa kay Kristo? At sa lahat po ng nakakapakinig ng mensaheng ito. Ako po ay bumabati ng isang pinagpalang umaga sa bawat isa, sa lahat ng ating kapatiran dyan sa Word for the Word Carmona. Sa umaga pong ito, ating pasalamatan, ating purihin, sambahin at dakilan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay, sa kalakasan, sa mga pagpapala at biyaya na ating natatamasa, na ipinagkakaloob at pinapahiram sa atin ng Diyos. Kaya sa umaga po ito, marapat lamang na atin siyang purihin, atin siyang sambahin at bigyan ng mataas na pagdakila at parangal. Dahil ang Diyos ay mabuti. Ulitin ko po, ang Diyos ay mabuti at napakabuti po lang ating Diyos. Ngayon pong umaga, tayo po ay dadako o ating pong pagsasaluhan ngayong umaga ang espiritual na pagpapala o ating espiritual na pagkain na hango po sa salita ng Diyos. At binigyan ko po ito ng pamagat na salita ng Diyos, kapahingahan ang dulot. Samahan po ninyo ako sa pagbuklat ng Biblia. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 8 to 12. Kung nariyan na po kayo, sama-sama po nating basahin. Samahan po ninyo ako. Sabi po rito, kung ang mga taong ay nadala ni Joshua o ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayo makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusumit. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, niluwalhati ka namin, sinasamba ka namin sa araw na ito. At ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan, O Diyos, sa isang linggong pag-iingat, O Diyos, na ipinaranas mo sa amin at aming natama sa Panginoon sa iyo. Maging ang mga pagpapala, O Diyos, malaki man o maliit, ay ipinagpapasalamat namin sa iyo. Tunay kang mabuting Diyos, tunay kang mapagpalang Diyos, at patuloy kami magtitiwala sa iyo at sa iyong salita. At sa umagang ito, Panginoon, samahan po ninyo kami at gabayan kami. O banal na Espiritu Santo, tulungan po ninyo kami at dalhin niyo po kami sa buong katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo po kami at hayaan niyo po na maunawaan namin ang iyong kalooban, ang iyong mensahe sa umagang ito, O Diyos. Ama, pinupuri ka namin at itataas at patuloy ka maluwalhati. Ito po aming dalangin, O Diyos, sa tayong pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Medyo mahaba-haba na po ang nilalakbay, ang ating paglalakbay sa nangyayari pong pandemic na ito. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Tuloy lang. Marami sa atin ngayon ay balisa at nag-aalala at halos walang kapahingahan. Kahit karamihan ay nasa kanilang mga tahanan, physically nasa loob ng tahanan, nakapagpahinga sa mga gawaing pisikal, nakapagpahinga ng mahaba sa trabaho. Pero ang puso at isipan ay puno ng kabalisahan at bagabag. Kung ano at paano na nga ba? At kailan ba matitigil o kailan ba hihinto
kailan ba talaga tayo babalik sa tunay na normal? Ang tawag na po nila ngayon ay new normal, na palagi ko nga po sinasabi na paano naging normal. Sa bagay, yun na po ang kanilang term sa panahon natin ngayon. Tayo ngayon po ay pumapasok sa isang dimension ng buhay na kung saan ito pong kapanahunan natin ay tayo ang inabutan nitong pandemic na to. Tuloy lang mga kapatid. Hindi tayo, sabi ko nga po na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon habang tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sa verse 1, mapapansin po natin, balikan ko po, backward lang po ako ng konti. Sabi po sa verse 1, may ipinangako ang Diyos na kapahingahan. Ang kapahingahang ito ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kagaya po na nabasa natin doon sa verse 12. Mamaya po iisa-isahin po natin yung pong nilalaman ng verse 12. Bigyan ko lamang po kayo ng konting background ang talata na ating binasa. Ang mga Israelita po nung sila'y naglalakbay sa ilang ay walang kapahingahan dahil karamihan sa kanila ay hindi binigyan ng pansin at pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, hindi nila nakamtan ang kapahingahang dulot ng Diyos dahil hindi nila binigyan ng pansin at pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Hindi nila sinunod ang mga utos ni Yahweh na siyang magbibigay ng gabay sa kanila bagkus patuloy nilang sinuway ang mga utos ni Yahweh. Backward lamang po ako doon sa verse 3. Sabi nga po sa chapter 3, sa chapter 3, verse 10 ng chapter 3, ganito po ang pagkasabi. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. So, siguro po, alam po natin, karamihan sa atin ay alam natin yung history o yung magmula po ng ang bayan ng Diyos ay inilabas na Diyos sa pamamagitan ni Moises mula sa Ehipto patungo doon sa lupang pangako, na kung saan doon po sa ilang sa desert po ay marami po ang nagrereklamo, marami po ang hindi sumusunod at palagi po nilang sinusubok ang Diyos. Napakapalad po nila dahil nakasama nila ang Diyos, naranasan nila ang himala ng Diyos, talaga yung literal talagang himala na kung saan ay naririnig nila po mismo ang tinig ng Diyos. And yet, sabi po rito, patuloy sila. Lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Pagkatapos likhain ng Diyos ang sanlibutan, siya'y nagkaroon ng kapahingahan. Kapahingahang hindi dahil sa siya ay napagod, kundi kapahingahang because of satisfaction and completion. So, yung nabanggit po doon na ang Diyos po ay pagkatapos niya pong likhain ang sanlibutan, siya po ay nagpangay. Ang ibig po sabihin doon, hindi po ibig sabihin na napagod ang Panginoon dahil kailanman ang Diyos po ay hindi napapagod. Ang kapahingahan pong tinutukoy doon is yung satisfaction and completion doon sa kanyang paglikha. Sa kapanahonan ni Joshua, sa chapter 23 ay nagkaroon ng national rest ang bansang Israel. Binabanggit ko po ito bilang background lang po o kaunting history lang po. Dito po sa aklat ni Joshua sa chapter 23 verse 1, nagkaroon ng national rest ang bansang Israel. Kung basahin ko po, ang sabi po dito, after a long time had passed, Joshua 23 verse 1, sabi po, after a long time had passed, and the Lord had given Israel rest from all their enemies around them. Joshua by then old and well advanced in years. So, sabi po doon sa chapter 23 verse 1 ay binigyan po ng kapahingahan ng Diyos ang bayang Israel sa kanilang mga kaaway sa pakikipagdigma.
Ayan. Nagkaroon ng national rest ang bansang Israel kung talagang nakamtan na ang kapahingahang ito. Bakit magpahanggang ngayon ay may ipinangakong kapahingahan ng Diyos? At makakamtan natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Binigyan ko lang po ng konting background yung ating pong pag-uusapan, na kung saan ay mula pa ito doon sa kung paano ang bansang Israel po, habang sila ay binabaybay nila ang, sabi po rito, habang binabaybay nila ang lugar papunta doon sa lupang pangako, na kung saan sila ay nagtagal po doon sa ilang. Umabot po sila doon ng 40 years. At marami nga po doon sa ilang, marami po ang namatay at hindi na po umabot sa lupang pangako. Tuloy po tayo. Bilang mananampalataya, paano natin makakamtan ang kapahingahang pangako ng Diyos? Una, sabi ko po dito na pagsumikapan natin ang pagbibigay pansin at pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Dahil napakahalaga po nito, mga kapatid. Nabigyan natin o pagsumikapan natin na mabigyan natin ng pansin at pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Sa halip na kung ano-ano ang mga balita, samot-saring kwento ang ating pinagkakaabalahan at pinakikinggan na lalong nagdudulot ng kabalisan at pangamba, bakit di natin pagtuunan ng pansin ang salita niya? Basahin po natin ang verse 1, chapter 4, verse 1, verse 2, at ang verse 6. Sabi po dito, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Ano po? Maliwanag po na sinasabi rito sa salita ng Diyos, na hindi nila pinakinabangan ang salita. Parehas po, sabi po dito sa sumulat ng Hebreo, na kung saan sinabi rito na narinig nila at narinig din po natin. Kaya mayroon pong babala, mayroon pong paalaala. Ulitin ko po, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. So kaya napakahalaga po na pagsumikapan po natin. Iisingit ko lamang po, sabi nga po doon sa James 1:22, kung hindi po ako nagkakamali, sa James 1:22 na hindi lamang daw po tayo maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa tayo ng salita ng Diyos. Salitang napakinggan, salitang narinig. Kumbaga, ang bawat pahayag po ng salita ng Diyos ay huwag po nating babaliwalain. Huwag po nating isasantabi. Huwag po nating hahayaan lamang, o huwag po nating hayaan na hindi natin din. Bagkus bigyan po natin ng full attention ang salita ng Diyos. Mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos upang maranasan natin ang pangakong kapahingahan ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 6, ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway.
Binasa po natin kanina doon sa chapter 3 verse 10 na kung saan lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking magandaan, sabi ng Panginoon. Ang mga naunang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok at nakapahingan sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Ngunit ang totoo'y may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ayan. Una, sabi ko po rito na bilang mananampalataya, paano natin makakamtan ang kapahingahang pangako ng Diyos? Una, sa pamamagitan ng pagsusumikap o pagsumikapan natin ang pagbibigay pansin o pagpapahalaga sa kanyang mga salita. At huwag po tayong tumulad. Huwag po nating tularan. Bagamat nabanggit po iyon o naisama po o nabanggit po sa talatang ito upang atin pong pagkuhaan ng halimbawa. Kailangan natin ang kapayapaan lalo na sa panahon ngayon. Hindi na po madali ang mga araw habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. So sa ngayon po, kung titingnan natin at mamasdan natin ang ating paligid, ang ating kapaligiran, kung magiging mapagmasid lamang po tayo, makikita natin na talagang itong panahon po ito ay talagang grabe, patindi na po ng patindi. Ngayon pa lang po ay kumbaga pandemic pa lamang po ito. Pero ano po ang ginawa nito? Talagang ginimbal ang buong mundo. Kaya nga po, kung pakikinggan natin ang sanlibutan, talagang napakaingay. Marami nagsasabi ng ganito, marami nagsasabi ng ganyan. Minsan nga po, hindi na healthy minsan na makinig ng balita dahil kapag nakikinig ka ng balita, nakakapanghina. Kaya po, imbis na makinig ako po ay nakikinig ako ng balita para lamang po ma-inform, pero yung ibang mga balita po ay minsan hindi na nakakapagdulot o hindi na healthy, lalo na sa ating kaisipan at sa ating damdamin. At ito'y nakapagdudulot minsan ng panghihina, lalo na nakakarinig tayo ng mga balita na may ganito, may ganyan. Talagang siguro mas mainam na ibaling na lang po natin sa salita ng Diyos. Mas pakinggan natin ang salita ng Diyos upang upang ma-revive tayo, upang tayo ay patuloy na lumakas sa salita na lang ng Diyos tayo mag-focus. Pagpukusan natin ang salita ng Diyos. So una po, paano natin makakamtan bilang mananampalataya, paano natin makakamtan ang kapahingahang pangako ng Diyos? Una, pagsumikapan natin ang pagbibigay pansin at pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, wala na pong ibang salita na mapagkakatiwalaan at maaasahan kundi ang salita ng Diyos lamang po. Ikalawa, patuloy na manalig at magtiwala sa salita ng Diyos. Bakit po? Ayon nga po doon sa ating binasa doon sa verse 1, sabi po roon na nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makakapahinga sa piling ng Diyos. Sabi rin po dito sa verse 9, sa makatuwid may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. So kung tayo may pananalig, tayo may pananampalataya sa Panginoon, sabi po rito na makapapasok tayo, matatanggap natin ang pangakong kapahingahang ito ng Panginoon. Ikalawa, patuloy na manalig at magtiwala sa salita ng Diyos dahil wala na pong ibang salita ngayon na mapagkakatiwalaan. Wala na pong ibang salita ngayon na maaasahan. Siguro marahil may yung mga talagang tapat na kaibigan, talagang kapag nangako o may sinabi ay medyo maaasahan pa natin. Ngunit sa panahon po natin ngayon, lalo na pahigpit po ang ating sitwasyon ngayon,
Tanging sa salita lang ng Diyos tayo dapat maniwala, kumapit at umasa. Ikatlo po, sundin at ipamuhay natin ang kanyang mga salita. Napakahalaga po yun. Nabanggit ko na nga po kanina doon sa James 1:2 na kung saan sinabi po ron, ipinaalala ni Apostol Santiago na wag lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagagawa o tagaganap tayo ng salita ng Diyos. Dahil bakit po? Bakit kailangan nating sundin at ipamuhay ang kanyang mga salita? Dito po sa verse 12, babasahin ko pong muli. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Tandaan niyo po, pakinggan niyo pong maigi, basahin niyo pong maigi itong verse 12. Ulitin ko po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ibig po sabihin yung nakakatao ay nasasaliksik, nakatataho, nasasaliksik po. Yung medyo mababaw pong salita, nasasaliksik. Yan. Sabi po rito, yung ikatlo po nating puntos ay sabi kung bakit kailangan nating sundin at ipamuhay ang kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos ay una, ito ay buhay. Hindi patay. Ito'y aktibo, kumikilos, gumagawa at maaasahan. Anumang kalagayan tayo naroon, kahit ang patay na sitwasyon ay kayang buhayin ng Diyos. Sapagkat ang kanyang salita ay buhay at makapangyarihan. Ano lang ang dapat natin gawin? Panampalatayanan at ipamuhay upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Una, ulitin ko po, bakit kailangan nating sundin at ipamuhay ang mga salita ng Diyos? Dahil ito ay buhay. Ibig sabihin po, ito ay gumagana. Anumang sitwasyon tayo naroroon, kayang baguhin ito ng Panginoon. Kayang ayusin ito ng Panginoon. Kayang ibalik ng Diyos maging ang mga bagay na ninanakaw ng kaaway sa atin. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at ikalawa po, mabisa. Ibig sabihin po, epektibo o effective. Na kahit saan mo gamitin, sa ang anggulo mo tingnan, ang salita ng Diyos, ito po ay mabisa. Pinakamabisang lunas sa lahat. Sabi ko po rito, ang salita ng Diyos ang pinakamabisang lunas sa lahat. Hanggang ngayon, wala pang gamot na natutuklasan patungkol po sa COVID-19. Sabi po nila, wala pang nadidiscover o wala pa. Marami nang itines, marami nang itinay, ngunit hindi pa rin pumasa. At kung mayroon man, mas mabisa pa rin ang salita ng Diyos. Ano ang naging dulot ng COVID na pandemic na ito? Nung ito ay unang lumabas, nung una tayong ma-lockdown noong March 15 o 16, nag-umpisa po yung quarantine na yan. Ano po ang naging dulot ng COVID na pandemic na ito? Takot, kalituhan, pangamba, kamatayan, panik, at kung ano-ano pa. Nakakalungkot nga po. At mga kapatid, napakahirap po sa panahon natin yun. Napakahirap magkasakit. Kung napakahirap magkasakit, napakahirap din ang mamatay. Dahil kapag namatay ka, suspected ka agad na COVID. Kaya patuloy nating purihin, patuloy nating sambahin at pasalamatan ang Diyos sa pag-iingat na ipinagkakaloob niya po sa atin. At patuloy nating sandalan ang salita ng Diyos. Ngunit,
Ang dulot ng salita ng Diyos, una, buhay, kapayapaan, kapanatagan, kapayapaan, pag-asa, bagong buhay, lakas ng loob sa mga nanghihina, at doon sa lahat ng mga may pananampalataya. Kaya po napakahalaga mga kapatid na sundin at ipamuhay natin ang kanyang mga salita. Ikatlo, ang salita po ng Diyos ay ayon po sa sumulat ng Hebro, inihalin tulad, ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tabak na kung saan magkabilaan ay talim. Parang double-edged sword po sa Tagalog. Kumaga, sa mga Batanggenyo, ang tawag po nila dito ay lanseta po ba? Yung kutsilyo na may talim sa ibabaw, may talim sa ilalim. So, double purpose po. Yung isang part is proning at yung isang part ay offensive. Kumbaga, offensive weapon po ito. So, inhalin tulad po sa tabak na kung saan ay magkabilaan ay tanim. Ibig sabihin po ay offensive weapon. Ang unang bahagi na kung saan ay ginagamit ng Diyos. Talagang napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ang unang bahagi ng talim ng tabak na ito ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay linisin, tayo ay ayusin, tanggalin yung mga bagay sa buhay natin na hindi nakalulugod at kinalulugdan ng Diyos. At sa tuwing binabasa, sa tuwing ating pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos, ito'y patuloy na nangungusap at kumikilos sa atin. At kusa ito, mga kapatid, ay sa aking karanasan po, tunay na naranasan ko po yung sinasabi, totoo po kapatid, yung sinabi doon sa 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay isa ng bagong nilalang. Kumbaga yung lumang buhay ay unti-unting nililinis, unti-unting inaalis ng Diyos hanggang tayo ay masumpungan ng Diyos. Hanggang tayo ay maging kagamit-gamit at maging mabunga. Yung unang bahagi po ng talim ay, sabi ko po rito is yung ibig po sabihin ay yung pruning time. Na kung saan nabanggit ko po kanina na nililinis tayo nito. Kumbaga inaalis, pagkatapos tayong linisin, pinapatatag tayo ng salita ng Diyos. Yung ikalawang bahagi naman po ay yung ikalawang bahagi naman ng tanim ay para sa ating kaaway. Kumbaga ito naman po yung offensive weapon. Ito po yung sa authority na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na kaya nating i-rebuke, kaya nating sawayin anumang gawa ng Diablo sa ating buhay. Naalala ko nga po sa na sabi po, kung hindi po ako nagkakamali, sa Jeremiah na there is no weapon, kung hindi po ako nagkamali, Jeremiah po ba yun, na there is no weapon formed against us shall prosper, no? So yun, naalala ko lamang po na kung saan ang ikalawang bahagi po ng talim ay para po sa pangsawata natin sa gawa ng Diablo, sa kaaway na hindi natin nakikita. Ganyan po kabisa at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ikaapat, ang salita ng Diyos ay tumatagos or it, sabi po sa English, it penetrates. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng conviction sa isang nagkakasala. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita upang makita natin ang ating pagkakasala at kakulangan ng pananampalataya. At ang ikalima po, it exposes our innermost thought. So sabi po roon, basahin ko po ng buo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at
mabisa, higit na matalas kaysa alimantabak na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at ng buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ibig po sabihin nakakataho, nakasasaliksik sa lahat daw po ng binabalak ng tao. Ang ikadima po ay it exposes our innermost thought. Nilalantad nito ang nilalaman ng ating puso at wala tayong maaaring itago o maikubli sa Diyos. Lahat ay hayag sa Kanya. Mahalaga na ang lahat ng ito ay mahayag sa liwanag ng salita ng Diyos upang tayo ay malayang makapamuhay sa liwanag at upang di tayo lumakad sa dilim. So ito po yung nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya napakahalaga po na para po makamtan natin yung pangakong kapahingahan, para makapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos. Unang-una, napakahalaga na bigyan natin ng full attention ang salita po ng Panginoon. Huwag po nating babaliwalain anumang pahayag ng salita ng Diyos. Lalo na kapag kapag ikaw ay nagbabasa at nangusap sa iyo ang Panginoon at may pinapagawa sa iyo ng Diyos, yung tinatawag po na rema, na kapag ito'y nagrema sa at may pinapagawa ang Diyos sa iyong buhay. Kasi ang salita po ng Diyos, ang Diyos po mismo ay personal na nangungusap sa lahat ng sa Kanya'y sumasaliksik, sa lahat na naghahanap sa Panginoon. Siya po ay nagpapahayag, siya po ay nangungusap. Kaya sabi nga po, paulit-ulit, dito po, kung babasahin po natin itong buong chapter 3 hanggang chapter 4, paulit-ulit po doon na sinasabi na ngayon kapag napakinggan mo ang tinig ng Diyos, huwag mong hayaan na tumigas ang iyong puso, ang iyong isipan. Bagkus sundin mo. Sundin natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ang Panginoon. As we close, sabi ko po rito, the Word of God enable us to obey God and claim His promises. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, nakikilala natin ang Diyos and we also see how God sees us. We see ourselves as we really are. This experience enables us to be honest with God, to trust His will, and to obey Him. Napakahalaga po yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. All of this is possible because of the finished work of Jesus Christ. God rested when He finished the work of creation. God's Son rested when He completed the work of the new creation. Tayo'y makakapasok sa pangakong kapahingahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanyang salita, at hindi lang sa pagtitiwala, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pakikinig, pag-intindi, pagtitiwala, at pagsunod o pagsasabuhay sa bawat salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil ang pangakong ito, sabi po doon sa verse 1, ay nananatili at makakamtan po ito ng mga taong may pananampalataya at patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos. Dahil ang pangako mo, Panginoon, ay hanggang ngayon ay nananatili. At ito, O Diyos, ay bukas sa lahat na nagnanais, Panginoon, na makamtan ang kapahingahan ito na pangako mo, O Diyos. Ang kapahingahan ito ay hindi lang sa kapahingahan dahil sa kapaguran, Panginoon, kundi yung may kapayapaan, O Diyos, sa inyo.
na kahit ano ang nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming mundo, mayroon kaming kapanatagan, Panginoon, sa iyo. Na hindi kami natitinag dahil mayroon kaming Diyos na sinasandalan. Mayroong nangako sa amin. Mayroong salita kang binitawan sa amin. Na kung kami ay mananampalataya sa iyo, na kung kami ay magtitiwala sa iyo, Lord, sabi mo sa iyong salita, that you never leave us nor forsake us. Habang kami ay patuloy na sumusunod, gumaganap, at higit sa lahat, habang patuloy namin, O Diyos, na binibigyan ng full attention ang mga salita mo, Panginoon, ang iyong salita. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyo. Dalahin ko, O Diyos, sa umagang ito, na sa bawat nakapakinig ng iyong salita sa umagang ito, ay mapagpala, O Diyos, at patuloy ka mabigyan ng kaluwalhatian at masumpungan, O Diyos, makasumpong ng kapahingahan sa iyo sa pamamagitan ng pagtatalima sa banal mong salita, O Diyos. Dumadalangin ako, Panginoon, sa bawat isa, na kami ipatuloy, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban, patuloy na ipamuhay, O Diyos, ang iyong salita, at patuloy, Panginoon, na sa buhay namin ay mabigyan ka ng kaluwalhatian. Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lord, dinadalain ko at itinataas sa iyo ang aking mga kapatid at ang lahat ng kamanggagawa, O Diyos, sa lahat ng nakakapakinig na mensaheng ito. Patuloy mo ibuhos, Panginoon, ang iyong kapayapaan at ang pag-iingat at pagpapala sa bawat isa. Lord, maraming pong salamat. Purihin ka at luwalhatiin ka, O Diyos. Ito po aming dalangin, Ama, sa tayong pangalan po na Jesus. Amen. Amen. Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.